Kita niyo po ang panalangin na ito as if kayo po ang nagsasabi nito sa ating Panginoon. Panginoong Jesus, inaamin ko po. Nagkamali po ako, nagkasala sa iyo. Sa isip, sa salita, maging sa kilos at gawa. Ang iyong awa at habag. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Panginoong Jesus, binubuksan ko sa iyo ang pintuan ng aking puso. Inaanyayahan kita kung pumasok ka at maghari ka sa aking buhay. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Ikaw lamang ang aking pupurihin at sasambahin mula ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesus, hinihingi ko po na isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Upang sa darating na panahon na ako'y haharap sa iyo, makita mo ang aking pangalan sa iyong kaharian sa langit. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Jesus. Let everybody say amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Wala sa ating ang banal na Espiritu. Gaano ba natin sa kilala ang banal na Espiritu? O naririnig lang natin ang banal na Espiritu sa panalangin? Di ba pag nanalangin tayo at matapos tayo manalangin, sinasabi natin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pero ano nga ba ang magagawa ng Espiritu Santo sa bawat Kristiyano katulad niyo at katulad ko? Kilalanin po natin siya para makapamuhay tayo ng naayon po sa kanyang kalooban. Sino ba itong Espiritu Santo na to? Ano ba itong Espiritu Santo na to na kailangan ng bawat Kristiyano katulad niyo at katulad ko na mayroong relasyon sa ating Panginoon? Okay? Sabi po dito sa Juan 14:16, ito po ang sinasabi, dadalangin ako sa Ama at bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Sino dumadalangin? Si Jesus. Dadalangin ako sa Ama. So, si Jesus mismo ang dumadalangin. Ipabigyan niya ng isa pang patnubay para makasama ninyo magpakailanman. Talo tayo sa verse 26 ng St. chapter 14 ng 1. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at siyang magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sabihin. Amen? Ano na ang gagawin ng Espiritu Santo? Magtuturo ng lahat ng bagay. Hindi lang isa ang ituturo sa atin. Hindi lang isa. Hindi na dalawa. Lahat. At yan ay tutugunin o gaganapin ng ating banal na Espiritu. Siya magtuturo sa atin. No, bakit ito mahalaga? Sa Kristiyano katulad ko. Sabi sa Gawa 1:5-8. Verse 5, nagpautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at mabautismohan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. So kung si Juan Bautista nagbabautismo sa tubig, tayo ay babautismo rin sa Espiritu Santo. At kapag tayo ay nabautismo sa Espiritu Santo, ito ang sinasabi, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo ay magiging magiging mga saksi ko saan? Sa Jerusalem, sa Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Magiging daw? Maging mga saksi. Saksi. Witnesses. Saksi, magpapahayag ka. Sa Jerusalem, yung Jerusalem na binabanggit po dito, hindi po itong Jerusalem na nasa Israel. That's a physical Jerusalem. Ang Jerusalem na binabanggit po dito is our family. Gagamitin tayo ng Panginoon sa ating pamilya. Sino dito ang kasama na ang kanilang
buong pamilya sa paglilingkod sa Panginoon. Kasama. Taas ng kamay. Panginoon. Taas kayo. So iba, ibig sabihin, hindi pa natin nakakasama si nanay at si tatay, hindi pa natin nakakasama ang ating mga anak, hindi pa natin nakakasama ang ating mga tiya-tiya, di ba? And that's your Jerusalem. Kailangan natin maihayag sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. At tayo yung nalalimutan sa pamamagitan mo ng kanyang Banal na Espiritu. Amen? Now, sino po ang nagbabautismo sa Espiritu Santo? Ako ba? Si Pastor ba? Hindi. Ito po sinasabi ng kanyang salita sa Lucas 3:16. Kaya sinabi naman sa kanila, pinabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Sino po ang kasunod ni Juan? Si Jesus. Si Jesus. Ibig po sabihin si Jesus mismo ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Hindi po ako. Instrumento lamang po ang ating mga pastor. Instrumento lamang po kami para maihatid ang pagpupuspos ng Banal na Espiritu. Now, kanino po ito ibinibigay? Ibinibigay Lucas 11:13. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Jimmy Church, Jimmy, ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ibig po sabihin, kapag hiningi po natin ito, matatanggap po natin. Kapag hindi po natin ito hiningi, hindi po natin everything to God. Kung ano man yung laman ng isipan natin, ng ating pag-iisip, kung meron ang bahid ng karuhian, ang ating isipan, unload everything to God. God wants to fill you with His Holy Spirit. God wants to transform us into His image and likeness. God wants to use us in this church for His glory. I give you 1 minute or 2. 1 minuto, 2 minuto, makipag-usap ka sa Panginoon personally. Just talk to God. The Lord is standing in front of you right now. Nandiyan siya sa harapan mo. Pwede mong ibulong sa Kanya. Kung ano man yung gusto mong ibulong sa Kanya, sabihin sa Kanya. Just unload everything. Kung may sama ka ng loob, unload. I-release mo yung kapatid sa Panginoon. Kung meron ka hindi napapatawad, i-release mo yung kapatid sa Panginoon. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Huwag ka na magtira. Huwag ka na magtira. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Ibigay mo lahat sa Panginoon. And later on po, pagkakipag-usap, iglesia kung saan po kayo nakaani, iglesia kung saan po kayo tinawag, we will pray as one body of Christ. 26, 27, 28, 29, 30, 31 to 40, 31 to 40, 31, Yung mga Biblia na. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 to 50, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 46 muna, 46, yan, 47, 48, 49, 50, okay, 51 to 60, 51, 52, 52 muna, 52, 53, 53, 53, 54, 55, 55, 56,
59, 60, 60, 61, 62. Ayan, lahat po ba nakatanggap? Pangungunahan po tayo ni Pastora. Tawagin ko Pastora Mercy. Mercy. Meron po nakaipin dyan sa Bible po ninyo. Huwag mo po tatanggalin. Diyan nyo po buksan. Okay, diyan nyo po buksan. Mababasa nyo po dyan. Josue. Pangungunahan po tayo ni Pastora. Basahin ang kanyang salita. Josue 1:8. Josue 1:8. Sabay-sabay po natin basahin, pangungunahan po tayo ni Pastora. Pagkatapos po basahin, papanalangin po ni Pastora ang pasasalamat. Itataas po natin yung mga Bible, balik natin sunod. And then last po is picture taking po tayo for church. Okay? Sige po, Josue chapter 1, verse 1 to 8. Buhay ng bawat tumanggap ng iyong salita sa hapon ito. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.